At ito na, yung 6 na dahilan kung bakit Canada is not for you. Kalimutan mo na mag-Canada, hindi para sa'yo ang mag-Canada. Unang dahilan is... Ayos. Ganda na suot nila. Yes, of course. Kailangan prepared ka pag ikaw ay mamamasyal. At ngayon, it's a beautiful day. Sana ay wag umulan. Papasyal ko kayo dito sa Johnston, hindi pala Johnson, Johnston Canyon. Tara, samahan niyo ako. Luwag na luwag ah. Johnston Canyon. Maganda dito pag winter din, no? Yan. Sabi dito, human food kills wildlife. So, ibig sabihin, huwag niyong pakakainin yung mga wildlife dito. Although very tempting, pag minsan kasi merong nagbibigay ng human foods dun sa mga wildlife na naandito eh. At hindi maganda napapakainin nyo yung wild ng pagkain kasi ang natural habitat nila is wild nga sila eh. Kaya pagka pinakain nyo sila, di syempre aasahan na nila lagi yung human foods. Ayun. Nasasanay, kumbaga, nasa bag ko. Ayan. Kailangan pala ang aso dito ay nakalish. Bawal ang hindi nakalish. Sige, kunin mo. Got it? Pasara. Ha? Talagang meron laging paalala na ganito. Okay na? Tagal. Ayos. So, saan na tayo maglalakad? Ayan. Meron na siyang leash. Sino may sabi sa inyong bawal lang hindi nakalish? Doon nakalagay. May sign Oh, na. saan may notice? Johnston Canyon Trail to Upper Falls, 1.5 miles. Yung Lower Falls, 1/2. Akala ko 1.5 din eh. Half a mile pala. Uy! My favorite! Ayan, oh. Good things happen over coffee. Kaso lang, sarado eh. Kaya hindi tayo makakapagkape. Sayang, matitikman ko sana yung coffee nila doon para malaman natin kung masarap at recommendable siya. Dito pala yung Lower Falls, Upper Falls na andun. Kulit ni. So yun, aabutin pala ng 1 oras yung Upper Falls, and then yung Lower Falls, ilang oras? Yung lower? 30 minutes. Kalahati. 30 minutes pala. Sarap maglakad dito. Nakaka-relax because you are close to nature. Ayan. At fresh yung hangin. Siyempre. I know, right? Especially pag naulanan. Wag naman sanang uulan ngayon. Hindi, kasi naulanan na ako. So, nada-dry hair ko. Ayan. Oops. Tara. Nag-stop over pa si Harry. Kasi pinifeel niya yung mga flowers, yung mga damo. In other words, gusto niyang mag-mark dito. Well, not really.
Really nice one. Hindi ko alam. Yung face yung alam ko. Kaya nakaganyan ako sa kanya. Makikita nyo dito sa mga batong ito, yung marks ng tubig. Ibig sabihin, maabot dito yung tubig. Pero, kita nyo ang lalim mo. Medyo umuulan na. Huwag naman sanang lumakas. Kaya makikita nyo, yung iba dito na nakakasalubong ko, nakapayong. Sana matibay pa itong dinadaanan namin ito. Kasi, kung mapapansin nyo dito, ayan o. Ayun. Bangin na to eh, oh. Ayan o. Oh. Ayan o. Ayan. Gumagalaw-galaw pa itong mga to, oh. Ayan, oh. Pinapakita ko lang na gumagalaw-galaw yun. Yan yung sinasabi ko sa inyo, oh. Mga marks yan na ibig sabihin yung tubig dito sa baba maaaring for some time umabot siya hanggang dun. Ito palang Johnstone Canyon is the source of inspiration of Canadian painter Walter Phillips. Was captivated by the beauty of Johnstone Canyon, returning again and again to enjoy its many moods. Yan yung bridge, oh, nadadaanan namin. Ito yan. How can I do anything? Huwag sanang malaglag itong aking camera. Or else, goodbye na pag nahulog ito dyan. Sana pala talaga nagdala ako ng payong na katulad nun, no? Ang ganda nung payong niya, eh, oh. Canada. Ganda ng kulay ng tubig, oh. Sarap talaga maglakad-lakad dito. Ito na pala yung falls. Ito yung lower falls. Hi guys, Ano masasabi mo? it's very nice, very beautiful, it's fantastic. Hoy, teka, may gusto kang batiin. Shout out. Shout out nga pala sa West GP, Grand Prairie Grand yun, Prairie, ha? Canada, and ang asawa ko, si Raquel. Ayan. Yun lang po. Shout out sa buong brethren, MCGI, Pag-ibig. O yung mga kamag-anak mo or kaibigan mo sa Pilipinas. Binabati ko ang mga magulang ko na nasa Santa Rosa, Laguna, at ang mga kuya ko sa Winnipeg at sa Pilipinas. At Jing, Kuya Dondon, nanay, tatay, Kuya Obet, Brad June. Yun lang po. See you next time. Tosis. Hindi na. Okay, sige. Salamat. Yay. Ingatan nawa, bro. Opo, salamat Okay. sa Diyos. Bye-bye. Ang ganda, oh, mga kabayan, oh. Yun yung falls. Tapos, yung falls, nagpo-fall dito. Kaya nga falls, eh, no? Pasok tayo dito.
Mukhang may cave dito eh. Papasukan nyo. Tingnan pa Ano? Papasok ka dyan sa loob? Bakit? Ano meron dyan? Kita yung falls. Ha? Kita yung falls. Oo, kita yung falls dyan. Papasok kami dun. Let's go. Akala mo, tangkat mo ah. Madilim dito. Let's go. Ha? Siyempre, kuweba eh, no? Doon eh, kesa dun sa Malulobat na ako. Kaya pag nalobat ako, yung cellphone na lang ang gagamitin ko. At ito na, yung 6 na dahilan kung bakit Canada is not for you. Kalimutan mo na mag-Canada, hindi para sa'yo ang mag-Canada. Unang dahilan is, ano na, Di ba sa isa hindi nila alam? 30 minutes from here. Ayan. Pabalik 1 hour. 1 hour pabalik ang total. Ano? Ano? Gusto nyo? Yan, pabalik na kami kayo. Ayun na. Babalik na daw kami. At mahaba-haba pa yung aming lalakarin. So, nakakalahati na tayo. Anong desisyon nyo? Ayun. Nagdadalawang isip sila kung tutuloy or hindi. Kasi 30 minutes na lang at madadatnan na makakarating na kami dun sa Upper Falls. Ayos. Ito yung unang dahilan kung bakit Canada is not for you. Is, if you are an applicant, isa kang applicant, nag-a-apply ka ng trabaho papunta dito sa Canada, nag-a-aspire ka na makarating dito sa Canada, pero you are innately negative. Ano po ang ibig sabihin ng innately? Innately, ang ibig po sabihin nun is inborn. Inborn or likas. Ayun, tama-tama. Nakita ko yung kalikasan eh. Likas ka na negatibo. Eh, naghahanap ka naman pala ng trabaho or gusto mo pala makapunta dito sa Canada. Pero ikaw ay negative ang iniisip mo. Iniisip tungkol sa Canada, negative ang iniisip mo pag nag-a-apply ka, negative na baka sinasabi mo sa sarili mo na mag-a-apply ka nga pero hindi naman ako matatanggap yan eh. Hindi naman ako qualified yan eh. At hindi naman maganda sa Canada eh. Eh di, kung negative ka rin po pala ang iniisip mo patungkol sa Canada, pati yung sarili mo ay pinagdududahan mo na hindi ka makakarating dito sa Canada, eh, di ba? It is justifiable enough na reason na Canada is not for you. Kasi negative po pala tayo eh. Kasi alam nyo po, yung mga kababayan natin na nakakarating dito sa Canada na ini-interview ko, kaya nga po nag-i-interview ako eh, ng mga successful applicants na nakakarating dito para, una, malaman natin ano yung secret kung bakit sila nakapunta dito. Actually, there is no secret para makapunta ka dito sa Canada. Hindi sikreto na ikaw ay magtsatsaga, hindi sikreto na dapat ikaw ay magpapatuloy sa inyong mga application, hindi rin sikreto na dapat positibo ka. Positibo eh, no? Positibo ka na may positive outlook ka in life para ikaw ay maging successful na applicant at makarating ka dito sa Canada. Panoorin nyo po yung mga kababayan natin na nakarating dito sa Canada na in-interview ko po at makikita nyo yung kanilang mga qualities, mga katangian po nila kung bakit sila ay naging successful na mga applicants papunta dito sa Canada. So, yan po yung unang dahilan kung bakit Canada is not for you if you are innately negative. Pangalawang dahilan po is that you are not flexible. Dapat po kayo ay flexible.
Kasi po, mag-a-adjust po kayo pagpunta nyo dito sa Canada May adjustment po na mangyayari at ito naman po, kahit hindi po Canada ang pupuntahan nyo, pupunta po kayo ng ibang bansa. Mag-a-apply kayo ng trabaho kahit po dyan sa Pilipinas. Yung mga companies na papasukin nyo, dapat po kayo ay flexible. Marunong kayong mag-adjust. Kailangan nyo pong mag-adjust. Kagaya nga po, ito lagi po ako nag-e-example ng mga kababayan natin na nakakarating dito sa Canada na ini-interview ko. Yung last po na in-interview ko, siya po, nakakapagod, hinihingal na ako. Siya po, yung in-applyan niyang trabaho, hindi siya natanggap doon sa trabaho na siya ay qualified or siya ay may experience. Inilagay po siya doon sa isang trabaho na wala siyang experience. Sabi nga niya, hindi nga po related doon sa in-applyan kong trabaho Pero ang sabi niya, doon sa agency na in-applyan niya, kung magagampanan ko naman yan, why not, di ba? Kaya, yan po, kailangan po natin maging flexible, kailangan po natin mag-adjust, kailangan po natin mag-adjust sa trabaho, kailangan natin mag-adjust sa mga tao na pakikitunguhan natin, doon sa boss natin, doon sa katrabaho natin, doon sa makakasama natin dito sa Canada, at kailangan po talaga nating mag-adjust pagka tayo, lalo na kung kayo po ay bago pa lang na mag-iibang bansa. Kahit naman po yung mga kababayan natin ng mga OFW, yung mga nagko-cross country po papunta dito sa Canada, nag-a-adjust pa rin po sila kasi kailangan nyo po mag-adjust sa bansang ito. Ibang bansa po ito Hindi po ito katulad ng Pilipinas, although may mga similarities in other aspects. Like, kasi may mga mararatnang ka na po dito ng mga Filipinos Kaya parang pag minsan feeling namin nasa Pilipinas na lang din kami dahil doon sa mga nakakasalamuha natin, dahil doon sa mga produkto rin na naandito na yung iba nanggagaling na rin ng Pilipinas. So, maganda na nga po ngayon kasi mas madali nang mag-adjust dahil sa teknolohiya ngayon. Kung kayo po ay hindi sanay na hindi nyo po kasama yung inyong families, madali na pong makontak yung ating mga kapamilya di ba? Sa isang click lang ng inyong telepono ay makakausap nyo na yung mga mahal nyo sa buhay. Di mas mahirap pong mag-adjust nung dati pa na yung mga naunang mga OFWs ay hindi pa uso yung cellphone noon. Dati nga po naalala ko nung yung mother ko po ay nagpunta sa Hong Kong as a domestic helper. Nung bata pa po ako, pupunta pa po kami sa PLDT para lang po makontak namin siya. Iko-connect ka pa nga po ng operator doon Pero ngayon po ay madali nang makipag-communicate sa ating mga kapamilya. Eto, reason number 3 why Canada is not for you. You are not willing to accept reality. I-accept po natin yung realidad. Kung tayo po ay magpupunta dito sa bansang Canada, ano po yung mga realities dito sa Canada? Una po ay yung weather. Yung weather po dito, may 4 pong season dito. So, kailangan po i-expect na natin yung realidad na malamig po dito sa Canada. That is one reality that you should expect. Pangalawa po na realidad ay magsasalita ka po ng salitang English dito pagpunta nyo po dito. Kaya kung hindi pa po kayo or kung hindi po kayo sanay na makipag-communicate in English, dapat po mag-practice na tayo at dapat i-accept natin yung reality na yon na pagdating natin dito, makikipag-communicate po tayo ng English. Pangatlong reality is the culture. Maaring maka-adjust kayo immediately doon sa kultura dito. Dahil po multicultural po dito sa Canada Iba't iba pong mga lahi ang naandito sa Canada. May mga Filipinos na kagaya natin. May mga ibang nationalities po. Iba't iba po. May mga Koreano, meron po mga Chinese, meron po mga galing sa Middle East, meron pong galing sa Europe. Ayan po, yung mga makakasalamuhan natin dito. At yung mga employers po dito na pakikitunguhan nyo, they are
very upfront and honest. Sasabihin po talaga nila sa inyo kung ano po yung una gusto nila sa inyo, pangalawa yung hindi nila gusto sa inyo. So mag-search po tayo sa YouTube about realities here in Canada para po maging aware tayo at alam na po natin yung ating expectations pagpunta natin dito sa Canada. May mga videos na po ako na pinablish na maaari nyo pong i-review. Ilalagay ko na lang po sa link dito yung ibang mga videos na yon para ma-review nyo about realities here in Canada. And you should accept the realities here in Canada pagdating nyo po dito. So, pang-apat na dahilan kung bakit Canada is not for you. Hi. Hey, how are you guys? Good. Tingnan nyo, masayang mga makakasalamuha mo dito eh. Makakasalubong mo, 'di ba? Ganyan po sila dito eh. Ibang lahi po 'yan, ha. Hindi po 'yun Canadian, pero ganyan po kasi ang kultura dito eh. So pang-apat na dahilan kung bakit Canada is not for you is kakapagod. Mahirap pala kasi papaakyat ako eh. Tapos nagsasalita tayo, ayaw ko naman sayangin yung ating oras na ipapasyal ko kayo. Might as well na mag-share ako sa inyo ng mga informations na maaari nyo magamit pagpunta nyo po dito sa Canada, or kung naghahanap kayo ng opportunities papunta dito sa Canada. Hello. Yeah. Pang-apat na dahilan is you don't have any purpose. Wala kang purpose, wala kang goal kung bakit ka pupunta dito sa Canada. Maaari po bang ganun? Wala pong purpose papunta dyan sa Canada. Aba, meron pong iba na nagpupunta dito na hindi... Nalobat na tayo. Ito, ang gamit ko na ngayon ay yung aking cellphone. Meron po na iba na pagpunta po dito, maaaring meron po silang purpose, pero the purpose is not, parang sasabihin ko, not deep enough para sabihin mo na pagka dumating yung mga challenges sa'yo, ay magbabalik ka doon sa purpose mo. Yan po kasi yung magpapatibay sa inyo eh. Halimbawa po, ang purpose ng pagpunta nyo dito sa Canada ay para makuha yung inyong family. Hindi ba isang napakagandang purpose yun na deep enough na pagka ikaw ay dumarating sa mga pagsubok, nakakaramdam ka ng homesick, mapapaglabanan nyo po yan. If your reason is like that, ang reason nyo naman pala ay para madala yung family nyo dito eh. So, yung reason na yon ang magpapatibay sa inyo at yun ang babalik-balikan nyo para yung purpose nyo ay ma-attain nyo. Maging successful kayo dito sa Canada kasi kung mababaw lang ang inyong dahilan sa pangingibang bansa or sa pagpunta dito sa Canada, maaari po na pag dumating sa atin yung mga challenges ay maaari mag-give up tayo. At sabihin natin, ay hindi naman pala maganda dyan sa Canada, mahirap naman pala dyan sa Canada. Kahit pa po kayo makakaranas ng hirap, pagka maganda po ang inyong purpose, solid. Sabi nga nila no? Solid ang kanilang purpose, ay malalampasan po nila yung mga pagsubok na darating sa kanila. So, pang-limang dahilan why Canada is not for you. You don't have any accountability. Ano po bang ibig sabihin ng accountability? Ibig sabihin po ay accountable kayo dun sa inyong decision na gagawin. Yung pagpunta nyo dito sa Canada. Kayo po ay inaako nyo yung responsibility. English pa rin yung responsibilidad na kahit ano man ang mangyari, una po, choice nyo na pumunta dito sa Canada di ba? Meron po bang pumilit sa inyo na pumunta dito sa Canada? Or choice nyo yon, decision nyo yon, life-altering decision ang tawag dyan. Kasi talagang magbabago ang buhay mo pag nagbuhay ka sa ibang bansa. Pag pumunta ka ng ibang bansa, mag-iiba po talaga ang iyong iba po talaga pag pumunta ka sa ibang bansa. Kaya you have to be accountable for your decision. Kailangan akuin nyo po yung responsibilidad ng pangingibang bansa. Kasi po napanood ko sa YouTube, sabi po nila ganito, sabi po nila ganon. Kahit ano pa po sabihin ng mga tao na naandito sa Canada, yun po
kanilang personal experience po yun eh. Yung personal experience nila, maaari pong different sa magiging experience ninyo. Hindi naman po lahat ng mga tao dito pare-parehas ang experience. May kanya-kanya po tayong mga experiences. Kaya yung mga napapanood nyo po sa YouTube ay experience po nila yon na sinishare nila. Kaya wag nyo pong sasabihin na ay yung experience niya, yun din ang magiging experience ko. Maaari pong maging parehas. Maaari din pong maging iba. Kaya po, wag nyo pong sisisihin yung mga napapanood nyo sa YouTube na nakikita nyo na, o yung experience niya ganun. Bakit yung experience ko iba? Bakit yung experience niya iba? Eh, iba-iba po talaga ang experience eh. No two experience are the same. Maaari pong medyo may pagkakahalintulad pero not exactly the same po yung inyong mararanasan din. So yun po. Ayan na. May gusto mag-say hi oh. Hello! Ayan. So gusto nila ma-include sa aking video. Pang-anim po and last na dahilan why Canada is not for you is this. Natatawa nga ako doon sa nabasa kong comment nung minsan na naglabas ako ng video. Ang sabi nung isang comment na nabasa ko, mahinang nilalang, mahina ang loob. Kailangan po mga kababayan, buo ang loob natin kung tayo ay mag-iibang bansa. Hindi po pwedeng yung tayo ay nagdadalawang isip. Kailangan po tayo ay sigurado dun sa ating magiging desisyon. Kung nagdadalawang isip po tayo, meron po kasing kasabihan eh, ang taong nagdadalawang isip, wala po yan tiyaga, mga kababayan, which is very true. Yung tao po talaga nagdadalawang isip, may duda po. Eh, syempre, hindi po yan, kumbaga, ang tawag doon, double-minded po ang tawag doon eh, sa mga ganong klaseng tao, na yung desisyon nila ay parang hindi nila mapangatawanan. Hindi nila, kaya nga, pag minsan, di ba, yung mga, ito naman, naririnig nyo po ito, sa ibang mga magulang. Sabi nung minsan, nung isang magulang, doon sa kanyang anak, naandyan na yan eh, pangatawanan mo. Eh dapat ganun po talaga mga kababayan. Kailangan po, buo ang loob natin sa ating magiging desisyon kung tayo man ay magdi-decide na mga ibang bansa or magpunta dito sa Canada. And that is the 6 reasons why you are not. Kung halimbawa, yung mga dahilan na yon, oh, sorry. Naging passionate ako eh. Hindi ko alam, meron palang tao sa likod ko. Kung yan pong 6 na dahilan na yan, ay traits ninyo, katangian ninyo, ay maaari pong masabi ko sa inyo, without a doubt, na Canada is not for you. Kaya, mag-reflect po kayo. Pag-isipan nyo po ang sarili ninyo. Kayo ba ay nahuhulog doon sa 6 na sinabi ko na reasons kung bakit Canada is not for you? Or wala naman doon, sabi mo sa sarili mo, ay, handa po ako na magpunta dyan sa Canada. Ano man ang mangyari, buo ang desisyon ko. Then, I can say to you that Canada is for you, kabayan. And that's it for me today. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, and opportunities to come. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay at magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, at tuloy po tayo sa ating hiking. Paano kaya ito pagbalik ko? Napapagod na ako magsalita eh. Pero okay lang mga kababayan, pagka nagsishare po ako ng ideas, ng mga tips, mga informations na sa palagay ko ay makakatulong po sa inyo mga kababayan, eh kahit pa mapagod tayo habang naglalakad, ang importante po ay mabahaginan ko kayo ng kahit pa paano konting idea, konting sabihin na nating inspiration para magpatuloy po kayo sa inyong mga buhay. And I believe one day kabayan, mapupunta ka dito sa camera ko at i-interviewin din kita at makakarating ka dito sa Canada. Kagaya po nung mga kababayan natin na in-interview ko na nakarating po dito sa Canada. Yun po ang paniniwala ko. Sana po ay magkita-kita tayo dito. And I'll be waiting for you as always here in Canada. So, tuloy na tayo. At naiwan na ako nung family ko.
Eto na yung dulo. Ano nangyari? Muntik pang mahulog yung phone niya. Eto na. Yung upper falls na tinatawag. Natin ha. That's it. Pupunta tayo doon ng konti kasi may mga tao pa eh. Para mas maipakita ko sa inyo na mas maganda. Okay. Ito na mga kababayan, no? Falls. Na nahuhulog sa labas. May squirrel, no? Ang tamakbo. Nasaan na yun? Pumunta. Ayun pala siya. Ayun.